Ano ba yung pagkakilala sa atin? Paano tayo tinitignan ng mga tao, 'no? Um, ano yung impression, sa community po lagi kong binabanggit 'to sa Love Flock, o siyempre ang iniisip nila, si Brother Rafi mabait 'yan, ganito 'yan. But I am sharing, yes, siguro naman after 30 years may bait na ako, but I still fail. And those failures are reasons since Lord, talaga, hindi ako makakabitaw. Habang nakikita ko na na meron pa akong kahinaan, meron pa akong kapalpakan, kailangan ako nakaangkla dun sa vine. Ayokong putulin tapos sunugin. 'Di ba yung sinabi nun, 'pag hindi susunugin ka, ayoko. If, kung mabuti yung puno, 'di mabuti yung bunga, kung masama yung kung nakaangkla ako kay Kristo, makakasigurado ako na magkakaroon ako ng mabuting bunga. But more than that, the Holy Spirit is making us conscious. Alam ko sigurado ko kung nararanasan mo po ito, siguradong meron kang sinabing masakit, "Oo, hindi tama yan." Ramdam mo rin sigurado ko o may iniisip kang negative, yung iniisip mo hindi tama yan. Sometimes may inaabogado pa natin yung sarili natin, sometimes, siguro nangangatwiran, but still, paano tayo mananalo sa Holy Spirit? Merong isang estudyante naalala ko na may nanghihingi ng payo sa akin. Sabi niya, "Brad, hindi ko alam kung magfu-full-time ako, eh." Sabi ko, "Kasi meron pa akong ano, eh, mga bayarin ako. In fact, may babayaran nga ako na kuryente yata. So, kailangan ko nga ng pera ngayon." Sabi ko, "Alam mo yung pagfu-full-time kung inuudyukan ka ni Lord dun, hindi ka naman niya Mhm. pababayaan." Sigurado ako. Kasi nangyayari sa akin. So, sabi ko, "Pero yung pagfu-full-time, pinagpe-pray mo ba yan, dinidesisyon?" Sabi niya, "Wala Brad, pero alam ko pupunta ako kaya lang iniisip ko yung mga anak ko, eh. Lalo nga ngayon may babayaran ako." Dinitin ko yung Holy Spirit, "Bigyan mo siya yung dagdagan mo yung pera niya ng pambayad." Sabi ko, "Kailangan ko 'tong." Sa isip ko lang po ito, kailangan ko 'tong pera Lord, wag mo naman kunin 'to. But the Holy Spirit was really prompting me. Alam mo sa totoo lang yung ngayon isa na po siya nag-full-time nagse-serve sa community, and he is really being used mightily. Gulat na gulat ako dahil sa isang nag-obey lang, hindi ko sinasabing ako yung simula, but naniniwala ako yung prompting, sinisimulan mo. Pakita mo sa kanya that God provides. Ikaw, padaanin mo yung biyayang binigay ko sa'yo, bigay mo sa kanya, pinadadaan mo sa sarili mo. Conviction. That's how the Holy Spirit work in us. No, kaya nga doon mo makikita nagbubunga. Sabi nga, di ba, by their fruits, yung bunga nila, doon sila nakikita na sila sumusunod kay Kristo. They are believers and they are followers. They are disciples of Christ. Hindi ako mga kaibigan ko, alam nila, hindi lang ako basta umate ng Love Flock, hindi lang ako basta nag-serve sa community, hindi. Alam nila, may pagsisikap tungkol sa pagbabago na, and one of the things that I am really grateful sa Diyos is yung healed relationship ko sa family ng mga kaibigan ko. Healed relationships. Kasi galit na galit sila sa akin ng old life ko, eh. And yung bunga, kaya malalaman natin, eh, 'di ba, madali sabihin na, "Uy, humble ako o patient ako." Hindi, pero how people see us? How do we bring Jesus to them? Ano yung bunga na ibinibigay natin? Baka may bunga nga tayo maasim naman, 'di ba? Kung maasim hindi na babalikan, 'di ba? 'Pag bumili ka sa tindahan ng maasim na prutas, hindi mo na babalikan 'yun, maasim, eh, 'di ba? Kaya kailangan matamis, ibig sabihin hindi talaga yung love, joy, peace, patience, and hindi tayo dapat matakot dun dahil Holy Spirit ang nagsu-supply. The fruit of the Spirit, hindi naman sinabi na galing sa atin, eh. Kaya ang ganda-ganda nung ano, eh, na challenge. The more we open, the more we surrender our lives to God, the more He will fill us. Hindi po ito yung pinakamahusay, maraming alam na verse, hindi, yung how much we are being filled
by the Holy Spirit, being sanctified by the Holy Spirit. Kung hindi tayo nagbubunga, magandang makita, magandang mag-reflect, eh. Are we struggling in patience, in kindness? Maybe we should look back. Ano mga pinagmumulan? Napag-usapan natin yung maraming ano na, yung baka meron pa tayong mga unresolved issues, um, unrepented sins, hindi pa healed yung mga, painful memories natin. All of those contribute bakit hindi pa nagma-manifest yung fruit of the Holy Spirit. I know, there was a time na yung meron akong yung girlfriend ko for 12 years. There was a time na nagsisimula kami, mga 4 or 5 years sa kami. Ang dalas naming mag-away. Pero nagpe-prayer meeting po kami, nagbe-blessed sacrament po kami minsan, pagkagaling sa blessed sacrament nag-aaway kami. Minsan yung galing sa prayer meeting nag-aaway kami. Tapos isang araw sabi ko sa kanya, "Umupo nga tayong dalawa. Bakit ba di natin tigilan mag-away? Ano bang problema natin? Kailangan ayusin natin, hindi puwedeng uma-attend tayo dun paglabas natin ng prayer meeting nag-aaway tayo, hindi puwede, eh. Yeah, kasi oo na, sige na, tigilan natin yung turuan, sige na. Pero kailangan nating ayusin, eh. Ang napakahirap na sa prayer meeting, buhay, buhay, tapos paglabas, para tayong nagbababag. We prayed. We really prayed. And then we discovered meron talagang mga hindi ko malimutan ginawa niyang ganito, siya rin. And that's where we began again. Kailangan na meron tayong desire na talagang magkaroon ng fruits. Yung ginagawa natin, namumunga yung tama, yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. No? Gusto ko yung salita na ginamit. Last week we talk about this, yung salitang remain. If you remain in me and my words remain in you, Jesus is simply telling us, manatili ka sa akin. Gusto mo mamunga? Manatili ka. Nanghihina ka? Nadadapa ka? Huwag kang lumayo. Lumuhod ka. Meron kang mga dedesisyonan? Lumuhod ka. Meron kang pangangailangan? Lumuhod ka. Masaya ka? Lumuhod ka. Meron kang blessing? Lumuhod ka. Because the key is really coming to God. Draw near to God and He will draw nearer to you. Lalapit lalo ang Diyos. What we are doing here is not only isang makinig mag-grow. Not only in knowledge, not only in wisdom, but we are praying that we grow dun talaga sa character natin. Character na namumunga. Maaaring sa simula 30, di ba naalala niyo may 30, may 60, may 100. Siguro simula 30, 60, o siguro minsan 100, basta't namumunga. Maybe pag magre-reflect ako, pwede ko bang sabihin, there are times 100, there are times 30, there are times 60, but struggling. Because andito na ako, eh. Seryosohin ko na 'to. Kaya nga karirin ko na. Ang alin? Ano yung kakaririn ko? Pagpapakabuti. Kakaririn ko na yung yung i-apply yung salita ng Diyos. Even amidst my weakness, amidst my failure, ilalaban ko yung salita ng Diyos. There are 9 fruit of the Holy Spirit. Pag-usapan po muna natin yung una, yung love. Na pamilya na pamilya tayo, eh. Paano pa ba natin pag-uusapan yung love? Eh, alam na natin, eh. There are 2 commandments, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Then the second commandment is love your neighbor as you love yourself. But, totoo lang, paano mo sasabing namumunga ka sa pagmamahal? Yung bang, mabait sa lahat, ano ka sa
Mm. Love simply